Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Daryl, sandal lang. Humakbang si Daryl nang marinig ang boses ni Debra. So, huminto ito at lumingon kay Debra. Kinagat nito ang mga labi at yumuko, mabagal itong nagsalita. Hindi ka ba pwedeng manatili? Huwag ka nang umalis. Stay. Tumawa si Daryl nang marinig ito. Bakit ako mananatili rito? Puno ng pag-asa ang mukha ni Debra. Ilang sandali itong natahimik bago mapagdesisyon ng magsalita. Manatili ka rito kasama ko at gagawin ko ang lahat para sayo. Habang buhay kitang pagsisilbihan. Wow! Bahagyang nanginig ang katawan ni Debra nang sabihin ito. Hindi ito makapainwalang umamin siya ng nararamdaman kay Daryl. Kahiyahiya ito, hindi ito nagtangkang tumingin kay Daryl. Si Debra ang pinakatalentadong babae sa mundong iyon. Magaling ito sa lahat ng bagay art, music, at poem writing. Para bang naging wild ang konserbatibong pag-uusali nito, in love ito kay Daryl. Namuhay ito ng disiplinado, at para sa lahat ay siya ang marangal na Artemis Sekhmaster, ang diyosa. Ngunit gusto lamang nitong manatili si Daryl. Sinubukan nitong maging matapang sa ngalan ng pag-ibig, sa isang pagkakataon lamang na ito. Namawis ang mukha ni Debra, nahulog ng malalim ang kanyang loob para kay Daryl. Hindi ito ang tipong naniniwala sa kapalaran, pero alam niyang mula noong nakilala niya ito ay susundan niya ito maging sino pa siya. Nahulog na ang loob nito, at inamin niya iyon. Kahit ano pa ang mangyari, gusto lang nitong manatili si Daryl. Napabuntong hininga si Daryl nang marinig ang mga sinabi nito, nagsimulang umikot ang utak nito. Narinig ko ba ng tama? Na-inlove sa akin ang Artemis Sekhmaster. Bago pa man maayos ni Daryl ang mga pag-iisip ay nilapitan ito ni Debra, tumingkayad at hinalikan siya sa pisngi. Kahit gaan ng balahibo ang paghalik na ito. Ikaw, tiningnan ito ni Daryl, nagtaka siya. Ehemplo ng pagiging kalmado ang Artemis Sekhmaster. Ang maliit na ginawa nito ay mukhang isang bagay na kailanman ay hindi nito gagawin. Sinubukang maging matapang ni Debra, nagtanong ito. Pakiusap, maaari ka bang manatili, Daryl? Para sa akin. Gusto nito si Daryl. Nakita na niya ang talent nito at gusto niyang makasama ito habang buhay. Ano ang pagmamahal na pumipili ang mga tao kung ayos lang mamili kung mabubuhay o mamamatay? Nang nagkakilala ang dalawa, ay may halaga na ito upang maging panghabang buhay. Kapag habang buhay na in love ang dalawang tao ay hindi na mahalaga kung magkasama o magkalayo sila. Tumula si Daryl. Wala sa mga miyembro ng Artemis Sek ang kayang sumulat ng ganitong kagagandang tula, napakatalentadong lalaki. Tungkol doon. Nagtataka ito nang tumingin kay Debra. Sinubukan niyang gawing klaro ang pag-iisip ng mapait itong ngumiti at nagsalita. Hindi po ako maaaring manaliti, Sekhmaster Gable. Marami pa akong kailangang gawin. Kahit na napakagandang babae nito at swerte si Daryl na sa kanya ito, napakabilis para kay Daryl kung tatanggapin niya ito. Walang oras si Daryl para makipagrelasyon. Naiisip lamang nito sila Yvonne at ang cult mistress. Kinagat ni Debra ang mga labi hanggang sa nagdugo ito, hindi niya inakalang tatanggihan siya ng isang lalaki. Nagpanik ito at nagsalita. Please, manatili ka ng 2 pang araw. 2 araw lang. Sumama ka sa akin sa Elixir Sec, please. Binigyan ako ng peking elixir ng Elder Jupiter, at gusto kong magkamit ng hustisya. Please, manatili ka ng 2 pang araw. Nagmamakaawa ako sa'yo, mahina nitong sabi. Hindi nito inakalang magiging ayos lang sa kanya ang mawalan ng dignidad matapos ma-in love. Hindi kayang tanggihan ni Daryl ang kahilingan nito, kaya tumango siya. Magaling, sasamahan kita papunta sa Elixir Sec. Pero mananatali lang ako ng 2 araw. Mabuti kung ganun. Masayang umiti si Debra. May plano ito, ipapakita niya ang pinakamagandang parte ng kanyang pagkatao sa loob ng 2 araw na yon. Alam nitong may inlon si Daryl sa kanya pagtapos noon at hindi na nito gugustuhing umalis pa. Samantala, sa altar ng Incandescent Sec sa New World. Natumba sa sahig si Lily sa hall ng main floor. Naumpog ito sa haligi kanina lang, walang nakakaalam kung buhay pa ba ito. Tumakbo palapit ang isa sa mga tauhan ng Incandescent Sect para tingnan ang kanyang kalagayan.
Nang makita nitong buhay pa si Lily ay agad siyang tumakbo palapit kay Mateo at nagtanong. Deputy Secmaster, ano pong maaari nating gawin sa babaeng ito? Malamig ang tingin sa mukha ni Mateo, kailangan mo pa rin ba akong tanungin tungkol dyan? Napakapangit na tanawin, itapon siya sa dagat. Yes. Tapos ay dalawang alagad ang nandidiring bumuhat kay Lily. Kahit perpekto ang hubog ng katawan nito, ay nandidiri pa rin sila sa itim at puting mukha nito. Wala sa kanila ang may gustong buhayin ito, pero wala silang ibang magagawa dahil yon ang uto ng Deputy Secmaster. Dinala nila si Lily sa labas ng syudad at isinakay sa bangka. Pumunta ang mga ito sa gitna ng dagat at saka siya tinapon sa tubig. Umalis lamang ang dalawang alagad nang makita nilang lumubog ang katawan ni Lily sa tubig. Nang umalis ang mga ito ay bumalik na ang malay si Lily. Ngunit lumubog ang buo nitong katawan sa dapat kaya hindi niya magawang makahinga. Takot na takot si Lily, gusto niyang umangat pero hindi ito marunong lumangoy. Sinisipa lamang niya ang kanyang mga paa pero hindi lumulutang ang kanyang katawan. Di kalaunan ay sumuko na ito. Ito ang araw na mamamatay ako. Tumulo ang mga luha ni Lily, humalo ito sa tubig dagat. Ano ang punto ng buhay kung napakapangit ko na ngayon? Kahit na mahanap ko pa ang asawa ko, ay hindi niya na ako mamahalin pa. Dapat na lang akong mamatay at hayaan ang lahat. Sa isip-isip ni Lily. Ngumiti ito at dahan-dahan ipinikit ang mga mata. Hindi nang tangkang tumingin si Justin kay Lily nang buhatin nila ito. Hinangaan niya ang diyosang ito, pero nawasak ang gandang taglay na meron ito. Hindi na niya ito kaya pang mahalin. Napansin ni Mateo ang reaksyon ni Justin. Mabuting alagad, tumango si Mateo, habang natatawa. Ngayong nabitawan mo na ang lahat, hindi mo na kailangan pang mag-alala. Magtrabaho kang maigi sa pag-cultivate mo, tandaan mo na the SKY is your limit. Tumawa si Mateo habang tinatapik nito ang balikat ni Justin. Ngumit at marespetong sumagot si Justin. Salamat po, Master, dahil sa inyong gabay. Puno ng pag-asa si Justin nang sabihin niya iyon. Sa main altar ng Artemis Sect sa Great West. Taimtim-an natutulog si Jewel sa isa sa mga guest rooms ng Artemis Sect. Umupo sa tabi nito si Daryl at nasa kalagitnaan ito ng meditasyon. Di katagalan ay nagliwanag ang kalangitan. Nang buksan ni Daryl ang kanyang mga mata, nakita nito ang magandang hubog katawan ng isang babaeng pumasok sa kwarto, ito si Debra. Hindi nakasuot si Debra ng tsiyongsa. Nakasuot ito ng mahabang bestida at mukha itong kaakit-akit. May dala itong mainit na bowl ng almusal sa kanyang mga kamay. Lumapit si Debra sa kanila at inilapag ang pagkain sa lamesa. Ngumiti ito kay Daryl at nagsalita. Oras na para gumising, Daryl. Ito ang unang beses na gumawa ako ng ginkgo lotus seed soup, please Dear Wyatt. Si Daryl ang kanyang kausap kaya naman pinigilan nito ang pagkaarogante bilang isang sect master. Pagiging elegante at malumanay lamang ang pinakita nito. Gustong tumawa ni Daryl. Niluto ito ng sect master para lang subukan akong manatili. Ngumitit si Daryl nang inumin nito ang soup at nilasahan, matamis ito. Sinong mag-aakalang mayroon palang napakagaling na kakayahan si Debra sa pagluluto, kasing galing nito si Jewel. Ano sa tingin mo? Nahiyang tumitig si Debra, puno ng ekspektasyon ang mukha nito. Tumango si Daryl. Masarap. Masayang narinig ni Debra ang papuri at mahinang nagsalita. Kung gusto mo, kaya kitang gawan yan araw-araw buong buhay ko. Nagising si Jewel sa masarap na amoy ng pagkain. Kinusot niya ang mga mata at nagtanong. Lily seed soup ba yan? Ang bango. Namula ang mukha ni Debra, nakaramdam ito ng pagka-awkward nang magising si Jewel. Mabilis itong tumayo at sinabing, kailangan ko nang umalis. Oo nga pala, pupunta tayo sa Sword Sect mamaya, kaya please, mag-ready kayo. Agad na tumalikod si Debra at lumabas ng kwarto, mapula pa rin ang mukha nito. Ano pa man ang sitwasyon, si Debra pa rin ang sect master. Kahit na mahal niya si Daryl, ay nakaramdam pa rin ito ng pagka-awkward kapag may ibang tao sa paligid. Mayroong misteryosong bundok sa Great East, ito ay nasa hilagang kanluran ng Artemis Sect. Mukhang Calabash ang bundok sa kalayuan. Ito rin ang rason kung bakit ito kilala bilang Calabash Mountain. Mayroong mga antike buildings sa gitna ng bundok, dito matatagpuan ang dating main altar ng Elixir Sect.
Sumikat ang Elixir Sect dahil sa kanilang specialty sa paggawa ng elixir. Ito ang pinaka-prioridad nila, at pangalawa lamang ang pag-cultivate. Mababakas ang historya ng Elixir Sect mga 3,000 taon na ang nakalipas. Nagsimula ito bilang pamilya na gumagawa ng mga elixir, at di kalaunan ay naging sekta ang mga ito. Dahil nagsimula ito sa isang pamilya, ang Elixir Sect Master ay naipapasa sa anak na lalaki, at hindi isa sinumang nasalabas ng pamilya. Si Andy Curtis ang master ng Elixir Sect. Nasa mid-20s ang edad nito, at pinumunuan niya ang sekta mula noong nakalipas na 2 taon. Kahit na bata pa ito ay napakatalentado niya sa paggawa ng elixir. Nang sandaling yon, umupo si Andy sa upuan ng Sect Master sa conference room, at nakabihis ito ng mahabang itim na robe. Nagpatuloy ang ilang incense sa pagsunog ng bronze crane-shaped incense burner sa magkabilang dulo ng hall. Binalot ng berdeng usok ang hall, naging enggrande at mahiwaga ang kwarto dahil dito. Marespeto nakatayo sa kanyang harapan ang mga nakatatandang miyembro ng Elixir Sect. Nang mangyari ang paglindol sa Nine Mainlands, nakaranas rin ng matinding pagyanig ang Elixir Sect. Pag-uusapan nila ang pangyayari. Bilang may isang alagad na nagmamadali at magalang na nagsalita. Sect Master, nandito ang Artemis Sect Master na si Debra Gable. Nandito ang Artemis Sect Master. Itinaas ni Andy ang kanyang kamay. Mabilis niyo siyang imbitahing pumasok. Higit sa dosenang katao ang mabagal na naglakad papasok sa main hall, sina Debra, Daryl, Jewel, at dosenang nakatatandang miyembro ng Artemis Sect. Kahit na naparoon si Debra upang magkamit ng hustisya, alam nito na hindi dapat siya gumawa ng senaryo. Alam nitong naparoon siya para humingi ng paliwanag mula kay Andy. Gusto niyang malaman kung bakit pinadala nito ang kanyang nakakatanda na si Elder Jupiter para bigyan siya ng peking elixir. Wow! Mabilis na napatitig ang mga mata sa katawan ni Debra. Nakasuot ito ng birding flower motif cheongsam. Mukha ito sexy at elegante. Napakaganda niya. Gaya ito ng sinabi ng lahat, siya ang nasa gitna ng atensyon kahit saan ito magpunta. Nagulat ang mga nakakatanda ng Elixir Sect. Halos lahat sa mga ito ay ngayon lang nakita si Debra. Narinig nila ang tungkol sa ganda ni Sect Master Gaby, pero hindi nila inakalang ganito ito kaganda. Tumayo si Andy at magalang na nagsabi, maligayang pagdating, pinunong sektang Gable. Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng tawad kung hindi kami sapat na magalang. Mangyaring maupo ka. Walang emosyon sa mukha ni Debra. Tahimik siya nang sinabi niya kay Andy, walang problema, pinunong sektang Curtis. Narito ako upang linawin ang isang bagay. Sumulyap sandali si Debra sa paligid ng silid, ngunit hindi niya nakita roon si nakakatandang Jupiter. Siya ang naghatid sa kanya ng elixir. Ngumiti si Andy at nagtanong, ano ang problema? Mangyaring malayang magsalita, pinunong sektang Gable. Napakunot ang noo ni Debra habang nakatingin sa paligid ng bulwagan. Maaari ko bang malaman kung nasaan si nakakatandang Jupiter? Kaagad pagkatapos nito, isang matandang lalaki na may puting buhok at puting balbas ang lumakad papalapit. Sa sandaling nasa harapan niya siya, magalang na yumuko ang matandang lalaki, at sinabi, ako si nakakatandang Jupiter. Bakit? Ano ang kailangan mo? Utang na loob, pinunong sektang Gable. Siya si nakakatandang Jupiter. Nagkatinginan sina Debra at Daryl. Ang taong iyon ay hindi ang parehong tao na naghatid sa kanya ng elixir. Si Debra ay isang matalinong babae. Agad niyang nalaman na ang nakakatandang Jupiter na kilala niya ay isang impostor. Ano ang problema, pinunong sektang Gable? Tanong ni Andy, puno ng kuryosidad ang kanyang mukha. Malamig na tumawa si Debra at sinabing, kahapon, may isang taong nagpanggap bilang si nakakatandang Jupiter at inilahad sa akin ang isang 3 tableta na lason para sa aking kaarawan. Sinabi ng taong iyon siya ay si nakakatandang Jupiter, at iniwan niya ang isang jade na kwintas sa likuran. Inilahad ni Debra ang kanyang kamay at ipinakita sa kanila ang jade na kwintas. Ano? May isang tao na nagpanggap bilang nakakatandang Jupiter upang saktan ang pinunong sektang Gable sa isang 3 tableta na lason. Ang lakas ng loob niyang gawin yon. Galit na galit ang lahat sa sektang elixir ng Maringion. Nagulat si Anne, kinuha niya ang jade, at tinitigan ito ng matagal bago niya sinabi,
ang jade na ito ay parang mula sa sekta ng espada. Ang taong iyon ay maaaring nagmula doon. Binaliktad ni Andy ang palapulsuhan at inilipat ang ilang panloob na enerhiya sa jade na kwintas. Agad itong nag-ilaw at ipinakita ang salitang espada na pula. Slam! Ang isa sa mga matatandang sekta ng elixir ay galit na inihampas ang mesa at pagalit na sumigaw, pitang na. Walang hiyang mga sekta ng espada na yon. Nais nilang itulak sa atin ang sisi. Napakakasuklam, suklam. Pinunong sekta, dapat tayong maghiganti sa kanila. Tumango si Andy bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Debra na may pag-iisip, kung nakuha mo ang talong tableta ng lason, pinunong sektang Gaboy, sino ang nagpagaling sa iyo noon? Ang matandang sekta ng elixir ay tumingin kay Debra. Walang madaling lunas para sa talong lason na mga tabletal. Kahit na si Andy ay ang inunong sekta ng sektang elixir, kahit siya, hindi niya alam ang lunas para dito. Sa pagbanggit ng gamot, lumambot ang mukha ni Debra. Ginawa ni Daryl ang gamot para sa akin. Napatingin siya kay Daryl nang may maselang tingin. Ang pansin ng bawat isa ay agad na lumipat sa Daryl, mukha silang naguluhan. Paano niya malalaman kung paano gawin ang gamot para sa 3 tableta ng mga lason? Paano ito nangyari? Natuwa si Debra nang mapansin ang sorpresa sa kanilang mga mukha, nakaramdam siya ng pagkakilig. Mukhang tama ang napili ko, maging ang sektang elixir, ay napahanga kay Daryl. Nagdilim ang mukha ni Daryl habang siya'y humakbang papalapit. Hindi ito kamangha, ito ay gamot lamang para sa 3 tableta ng mga lason. Paanong hindi alam ng sinuman dito kung paano gumawa ng panlunas? Tila lahat ay sobrang binaliwala ang kakayahan ng sektang elixir. Mga walang kwentang grupo ng tao. Si Daryl ay hindi pa nagkaroon ng magandang impresyon sa sekta ng elixir. Ang kanyang pinuno, si Ford South, ay nakulong sa lambak sa loob ng 10 taon dahil sa sektang elixir at sekta ng espada. Kahit na pinakawalan ito ng kanyang Panginoon, inisip pa rin ni Daryl na ito ay hindi patas. Ang kanyang Panginoon ay hindi lamang nawalan ng isang binti, ngunit siya ay nakulong din sa lambak sa loob ng 10 taon. Walang isang mabuting kaluluwa sa sektang espada at ang sektang elixir. Dahil nakarating na siya sa sektang elixir, napagpasyahan niya na hindi niya ito basta palalampasin. Ikaw. Galit na galit ang mga tao mula sa sektang elixir nang marinig yon. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung nasaan ka, binata? Paano ka nangangahas na pumili ng away dito? Zing! Ang mga matatanda ay inilabas ang kanilang mga espada at patalim, handa na silang pumatay. Agad na napuno ng panginginig ng panloob na enerhiya ang buong pangunahing bulwagan. Inuutusan kitang sabihin yon ulit. Sigaw ni Andy habang titig na titig kay Dari na may malamig na ekspresyon. Bilang pinunong sekta ng sektang elixir, nakamit niya ang pangatlong antas ng martial na emperador. Ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog, at ikinamangha ito ng lahat ng mga tao. Gayunpaman, hindi natakot si Daryl. Naglakad siya papalapit, ngumiti at sinabi ko, walang espesyal tungkol sa sektang elixir. Kayo ay isang grupo lamang ng mga walang silbi na mga tao. Daryl! Balisa si Debra. Hinila niya ang manggas ni Daryl at sinabi ng marahan, Daryl, huminahon ka. Kahit na alam mo kung paano gumawa ng mga elixir, hindi mo dapat maliitin ang mga nasa sekta ng elixir. Ang iyong mga kasanayan ay hindi pa rin sapat upang magbigay ng puna sa ibang tao. Kalian mo ba babaguhin yang kayabangan mo? Maliban sa kanyang nakakasuklam na ugali, magaling si Daryl sa lahat ng aspeto sa kanyang buhay. Akala ko ba gusto mo ako? Anong nangyari? Ayaw mo na sa akin? Tanong ni Dari na may peking ngiti. Malambing ang boses niya, kaya sila lang dalawa ang nakarinig nito. Sa kabila nito, namula si Debra sa kahihiyan, kinagat niya ang kanyang labi, at sinabing, gusto kita. At palagi kitang gugustuhin, kahit na ano ka pa. Ngunit kung mababago mo ang masamang ugali mo, mas gugustuhin pa kita. Tumawa si Daryl habang nakatingin kay Debra, at sinabing, ang karakter ng iyong asawa ay parang may pagka-wild ng kaunti, ngunit ang totoo lang ang sinasabi ko. Ang sektang elixir ay isang grupo lamang ng mga walang kwentang tao. Sinadya niyang bigyang diin ang huling mga salita, habang tumingin siya sa buong paligid ng bulwagan. Gusto mo bang mamatay, ha?
Ang ilan sa mga matatanda ay galit na galit, itinaas nila ang kanilang mga talim nang magsimula silang umatake laban kay Daryl. Pinahiya ng isang binata ang kanilang sekta. Paano na lang sila tatayo na lang at hindi siya papatayin? Sekta. Isang alagad ang tumakbo papunta sa bulwagan mula sa likuran. Mukha siyang gulat habang nakaluhod. Pinunong sekta, mayroon tayong problema. May sakit na naman ang ginang sekta. Mukhang nag-alala ang alagad habang pawis na pawis ito. Ano? Nang marinig niya iyon, nagbago ang mukha ni Andy, nasindak siya na parang bata. Asawa ni Andy si Jody. Lumaki silang magkasama at nagkaroon ng isang mahusay na relasyon. 2 taon na ang nakalilipas, nagkaroon sila ng pinaka-engranding seremonya sa kasal sa kasaysayan ng Dakilang Silangan. Ang kaganapan ay alam sa buong Dakilang Silangan, at lahat ay nainggit. Lalo pa silang naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng kanilang kasal, at nagkaroon sila ng isang malapit na pagmamahal sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang magagandang araw ay hindi nagtagal dahil ang mga kilabot na bagay ay nagsimulang mangyari. Si Jody ay nagkasakit mga 1 taon na ang nakakalipas, at siya ay nakaratay na lang sa kama mula pa noon. Sa tuwing siya ay may karamdaman, ang kanyang katawan ay naninigas, at ang mga pirasong nagyelo ang namumuo sa kanyang pilikmata at labi. Iiwanan pa siya nitong mas mahina sa bawat oras rin. Hinanap ni Andy ang buong Hilaga at timog ng pinakadakilang silangan para sa isang lunas. Naghanap na rin siya ng maraming mga doktor, ngunit wala nang makakagamot sa kanya. Sinabi ng bawat doktor na siya ay masyado nang mahina. Kung magkakasakit muli siya, hindi na ito kakayanin pa ng kanyang katawan at maaaring mamatay siya. Bilang isang huling paraan, gumawa si Andy ng ilang mga eliksir upang mapanatili ang kanyang kalusugan, ngunit hindi ito nagpagaling sa kanya. Ang sakit ng ginang sekta ay parang isang bato na dumurog sa puso ni Andy. Nagulantang siya nang marinig niyang nagkasakit ito ulit. Wala siyang pakialam sa anumang iba pang mga bagay, gusto niya lang ay makasama ang asawa niya. Wala nang mas mahalaga pa kay Andy kaysa kay Jody. Bilisan mo! Kumuha ka ng nakagagamot na pusong tableta. Utos ni Andy. Gumamit siya ng maraming napakahalagang kayamanan upang makabuo ng isang nakagagamot na pusong tableta ilang araw na ang nakakaraan. Ang nakagagamot na pusong tableta ay maaaring mapabuti ang isang immune system ng tao. Napabalitang ang mga kumuha ng nakagagamot na pusong tableta ay hindi na magkakasakit pang muli. Ito ay isang napakahalagang eliksir na gamot dahil kinakailangan nito ng maraming kayamanan mula sa buong mundo upang magawa ito. Gayunpaman, walang pakialam doon si Andy. Matapos niyang maibigay ang mga utos, tumakbo si Andy papunta sa kwarto ng ginang sekta. Ang lahat ng matatandang sekta ng eliksir na nais pumatay kay Daryl ay nagtataglay pa rin ng kanilang mga espada, ang kapaligiran ay napaka-tensyonado. Gayunpaman, pagkalabas ni Andy sa bulwagan, kumalma ang kapaligiran ng pangunahing bulwagan. Bumuntong hininga si Debra at sinabi kay Daryl ng marahan, "Halika, at tingnan din natin." Habang nagsasalita siya, hinilan niya si Daryl kasama siya habang papunta sila sa likuran ni Andy. Kung mananatili sila sa bulwagan, ang sektang eliksir na matatanda ay maaaring makipag-away kay Daryl. Walang sinabi si Daryl, hinayaan niyang hilahin siya ni Debra. Dumaan sila sa isang tahimik na koridor papunta sa kwarto ni Jody. Nang sila ay umakyat sa silid, nakita nila ang isang maputlang ginang sa isang kulay rosas na kama. Mayroon siyang natatanging mga tampok sa mukha, at mukhang iniinda nito ang sakit. Sumigaw siya na siya ay nilalamig, nanginginig ang buong katawan niya. Mayroon ding mga nagyelong natuklap sa kanyang mga kilay at buhok. Ang ginang ay asawa ni Andy, si Jody. Nag-alala si Andy, pawis na pawis siya. Lumapit siya kay Jody at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmain ito. "Mahal ko, pakiusap, kumapit ka lang. Walang mangyayaring masama." Habang nagsasalita siya, sumigaw si Andy sa alipin sa tabi niya, "Bilisan! Nasaan ang nakagagamot na pusong tableta?" "Dadalhin ko po agad," nagmamadaling sagot ng alipin bago siya lumabas ng silid. Sa sandaling yon, daang mga nakatatandang sekta ng eliksir ang pinapanood sila mula sa pintuan. "Ginoong!" Hinila ni Jewel si Daryl sa sulok ng kanyang damit, at mahinang sinabi, "Ang binibining Jody ay sobrang nakakaawa." Naaawa lang si Jewel kay Jody nang sabihin niya iyon.
Siya ay naging pulubi sa buong buhay niya, at siya ay nagdusa ng sobra-sobra. Kahit na mukhang matapang siya, mayroon siyang banayad na puso, hindi niya ito natiis nang makita niya ang sitwasyon sa harapan niya. Kinunot ni Debra ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagpakita ng ilang pakiramdam ng awa. Siya ay nakakakuha ng gayong karamdaman nang siya ay napakabata pa, kawawa naman. Ito ba ang ibig sabihin ng kagandahang may maikling buhay? Napaisip si Debra. Hindi nagtagal, dumating ang alipin na may nakagagamot na pusong tableta. Kinuha agad ni Andy ang gamot at pinainom kay Jody. Pagkatapos ay nagsalita siya ng marahan, "Mahal ko, magiging maayos ka na." Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang pagbabago si Jody kahit na uminom na siya ng nakagagamot na pusong tableta. Nanginginig ang kanyang katawan nang mahina niyang sinabi, "Mahal ko, hindi ko na ito makakaya. Hindi ko na talaga makakaya pa sa mga oras na ito, mahal ko. Huwag kang ngang magsabi ng di maganda, aking mahal. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo nang sabihin ang mga walang kabuluhang bagay na ito." Tumulo ang luha ni Andy habang nagpatuloy sa pagsabi, "Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Dapat kumapit ka lang. Narinig mo ba ako? Narinig mo ba ako, ha?" Nanginginig ang boses ni Andy. Ano ang nangyari? Kahit na ang nakagagamot na pusong tableta ay walang silbi upang gamutin ito. Ano pa ba ang maaari pa niyang gawin? Ang lahat ng matandang sekta ng elixir ay nag-alala. Kahit na ang nakagagamot na pusong tableta ay hindi gumana, mukhang hindi na makakaya ng binibining sekta. Tulad ng lahat na patay sa pag-aalala tungkol sa sitwasyon, may nagsabi, kahit na ang isang makapangyarihang tableta ay hindi siya maliligtas. Gaano ka, walang silbi ang sektang elixir? Hindi man lang mapagaling ang binibining sekta. Ang boses ay mula kay Daryl. Wow! Agad na nakatuon ang lahat kay Daryl, ngunit walang emosyon siyang tumayo doon. Tumahimik ka! Galit na galit ang matatandang sektang elixir. Ang kanilang binibining sekta ay malapit ng mamatay, at nagpatuloy pa siya sa kanyang mga walang kwentang bagay. Gusto niya yatang mamatay. Galit na galit si Andy, tumingin siya kay Daryl na parang gusto niya itong patayin. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Daryl. Wala yon, natatawa lang ako. Ginagamot mo lang ang mismong sakit ng basta-basta lang. Hindi talaga makakatulong ang nakagagamot na pusong tableta sa kalagayan ng asawa mo. Hindi ito makakatulong sa kanya kahit na hinayaan mo siyang kumuha ng daang mga ito. Wow! Ang mga alagad ng sektang elixir ay agad na sumabog, hindi na nila ito matiis. Lumabas muli ang kanilang mga espada at patalim. Ikaw si Daryl, di ba? Sinubukan pigilan ni Andy ang galit niya habang malamig na nakatingin kay Daryl. Sinabi mo na alam mo kung anong karamdaman ang mayroon ang aking asawa. Maaari mo ba itong pagalingin? Ang mga matandang sektang elixir ay nakatitig kay Daryl. Kinaway ni Daryl ang kamay niya habang nakatingin kay Andy at sinabing, "Bueno, ang asawa mo ay wala namang sakit." Ano? Wala siyang sakit? Natigilan si Andy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Nandito ka lang ba upang maghanap ng gulo? Kung wala siyang sakit, bakit hindi siya makakabangon mula sa kama? Tumingin si Andy kay Debra at malamig na ngumiti. Pinunong sektang Debre, dinala mo ang binatang ito dito upang insultuhin ang sektang elixir. Hindi mo ba naisip na sumusobra ka na? Kinagat ni Debra ang labi niya kaagad na hinila si Daryl sa kanya. Daryl, tigilan mo na ang kalokohan mo at magsabi ng kung anong walang kwentang bagay. Hindi ako nagloloko. Tumawa si Daryl habang naglalakad sa paligid ng silid upang suriin ang pormasyon bago niya tiningnan si Jody. Pagkatapos, sinabi niya, palagi siyang may sakit dahil sa mahinang pormasyon ng kanyang silid. May sakit ang aming sect mistress dahil sa pagbuo. Anong basura? Ang ilang matatandang sektang elixir ay sumigaw, sabihin sa amin kung gayon, ano ang mali sa pagbuo ng silid? Natawa si Daryl habang nakaturo sa dalawang salaming bihisan sa magkabilang panig ng silid. Pagkatapos sinabi niya, ang sektang elixir ay gumagawa ng elixir sa buong taon. Ang apoy ng kaldero ay palaging malakas, at iniiwan nito ang enerhiya sa paligid. Ang pormasyon ng silid ay maaaring maging maayos sa una, ngunit nagbago ang mga bagay sa dalawang salamin na ito. Ang isang salamin ay maaaring nakakaapekto sa enerhiya ng kapaligiran,
at ang dalawang salamin na nakaharap sa bawat isa ay sumasalamin ng enerhiya. Ang dalawang salamin na ito ay nagpapalakas ng yang na enerhiya sa maraming beses na mas malakas. Ang isang lalaki ay nagdadala ng yang enerhiya habang ang isang babae ay nagdadala ng yin na enerhiya. Ang isang lalaki na nakatira dito ay makakakuha ng higit pang sigla, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, ang lakas ng yin ng isang babae ay kailangang palakasin upang maipagtanggol ang yang na enerhiya sa silid na ito. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang may sakit, at sa tuwing siya ay may sakit, madarama niya ang sobrang lamig. Habang ipinaliwanag ni Daryl ang sitwasyon, natahimik ang buong kwarto. Nang pumasok si Daryl sa silid, naramdaman niya kaagad na may isang bagay na hindi tama sa pagbuo ng silid. Ang salarin ay ang enerhiyang yang ng sektang elixir, at ang dalawang salamin na magkaharap sa silid. Ang malaking silid ay tahimik, walang kahit na anong ingay talaga. Nagulat ang lahat habang nakatitig kay Daryl. Parang nagbago ang emosyon nila. May katotohanan ba sa sinabi ng lalaking ito? Hindi ito makapaniwala. Sa sandaling iyon, si matandang Jupiter ay sumulong at malamig na sinabi, "Binata, ibig mong sabihin na ang aming binibining sekta ay gagaling kung aalisin natin ang dalawang salamin na yon. Parang gawa mo lamang ito. Walang pormasyon sa mundong ito." Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, "Bahala ka kung maniniwala ka o hindi." Hindi lubos na naisip ni Daryl ang sektang elixir, at hindi man niya nais na makialam. Gayunpaman, naawa siya kay Jody, napakasakit ng pagdurusa niya sa ganoong murang edad. Hindi ito mahalaga, sinabi na niya sa kanila kung ano ang gagawin. Nasa kanila na kung paniniwalaan nila ito o hindi. Nanginginig ang katawan ni Debra habang nakatingin kay Daryl. Alam niya rin ang tungkol sa pormasyon. Naglakad si Debra at sinabi ng marahan, "Pinunong sektang Curtis, bakit hindi mo subukan ang pamamaraan ni Daryl?" Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit naniniwala si Debra kay Daryl. Bumuntong hininga si Andy. Dahil nagsalita si Debra para kay Daryl, lumingon siya sa mga alipin at sinabing, "Tanggalin ang dalawang salamin sa pagbibihis, dalhin ang mga ito sa labas." Opo. Mabilis na tinanggal ng mga alipin ang parehong salamin. Nag-alala si matandang Jupiter, at ilang matatanda nang makita nila yon. "Pinunong sekta, paano ka naniniwala sa mga sinabi niya?" Eksakto. Lahat ng mga ito ay walang kabuluhan lamang. Hindi alintana ni Andy ang mga matatanda, malamig siyang tumingin kay Dari at sinabing, "Kung ang kalagayan ng aking asawa ay hindi bumuti, mamamatay ka kasama niya." Mahinang tumawa si Daryl, ngunit wala na siyang sinabi. "Oo naman." Sasabihin pa sana si Andy nang magsalita si Jody. Ang mukha niya ay mas bumuti ang hitsura kumpara noon, at ang katawan niya ay hindi na nanginginig. Nagkaroon na rin siya ng malay sa wakas. Ano? Natigilan ng lahat nang makita ang rosas na pisngi ng binibining sekta. Si Debra ay natuwa, tumayo siya palapit kay Daryl. Maaari siyang sumulat ng mga tula, makagawa ng elixir, at kahit na malaman ang tungkol sa mga pormasyon. Wala nang hindi alam ang lalaking ito. Si Jewel ay nagalak sa tabi niya, hinawakan niya ang braso ni Daryl at sinabing, "Wow, Ginoo, ang galing mo talaga." Si kapatid na Jody ay sa wakas nagising na. Natigilan din si Andy, ngunit natuwa din siya. Niyakap niya ng mahigpit si Jody, at patuloy na bumagsak ang luha niya. Mahal ko. Salamat, maayos ka na." "Mabuti na lang." Pinunasan ni Jody ang kanyang kilay, puno ng kuryosidad ang kanyang mukha. "Mahal ko, nagkasakit ulit ako." Habang nagsasalita siya, nakaramdam ng pagkahiya si Jody nang makita niya ang maraming tao sa kanyang silid. "Oo, ngunit maayos ka na ngayon." Tumawa si Andy habang umiiyak. Tumingin siya sa paligid at sinabi, "Lahat kayo ay maaari nang umalis ngayon. Mayroon akong sasabihin kay pinunong sektang Gabol." Nang marinig nila yon, ang mga nakatatandang sektang elixir ay tumalikod at tahimik na umalis sa silid. Gayunpaman, nang marating nila ang pintuan, marami sa kanila ang nakatitig pa rin kay Daryl ng kakaiba. Ang lalaking iyon ay may ganitong kakayahan. Tulad ng pag-alis ng lahat, tumayo si Andy at yumuko kay Dari. Puno ng pasasalamat ang kanyang mukha. "Ikaw ay isang napakamisteryosong tao, Daryl. Hinanap ko ang buong hilaga at timog ng dakilang kabundukan upang gamutin ang karamdaman ng aking asawa, ngunit walang sinuman ang nakagawa nito.
Hindi ko naisip na dahil ito sa dalawang salamin. Habang buhay akong magpasalamat sa iyo. Ang pakikitungo ni Andy kay Daryl ay nagbago. Si Jody ang nag-iisang taong minahal niya sa kanyang buhay, at kung mamatay ito, di niya na rin gugustuhing mabuhay. Hindi mahalaga kung gaano kasama ang mga salita na sinabi ni Dari na iligtas niya ang kanyang asawa. Siya ay magpakailanman na utang na loob sa kanya. Kaswal na sinabi ni Daryl, ang asawa mo ay masyadong matagal na sa loob ng bahay. Kapag gumaling na siya, dalhin mo siya sa paglalakad ng mas madalas. Agad namang tumango si Andy, tuwang-tuwa siya. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa, na may sakit na higit sa 1 taon, ay gagaling na lang bigla. Iyon ang pinakamabuti na balita sa buong mundo. Tumalikod si Andy at tumingin kay Debra habang natutuwa siyang nagtanong, pinunong sektang Gable, kung maaari kong tanungin, siya ba ay isang matanda mula sa iyong sektang Artemis? Si Daryl na ito ay may husay, ngunit hindi ko pa naririnig ang anumang tungkol sa kanya. Si Debra ay bahagyang ngumiti at sinabi, si Daryl ay hindi mula sa sektang Artemis, siya ay matalik kong kaibigan. Naramdaman ni Debra na masaya siya sa sitwasyon, ngunit siya rin ang pinunong sekta ng sektang Artemis. Hindi niya masabi sa sinuman na interesado siya kay Daryl. Ipinagmamalaki ni Jewel, ang aking asawa ay isang napakalakas na tao, hindi siya kabilang sa anumang sekta. Nang marinig niya iyon, lumiwanag ang mga mata ni Andy, lumingon siya kay Daryl, at magalang na sinabi, iniligtas mo ang aking asawa, at magpapasalamat ako magpakailanman. Kung hindi mo alintana, marahil ay nais mong sumali sa sektang Elixir, at maging aking diputadong pinunong sekta. Ano? Nanginginig ang katawan ni Jewel, napaka-emosyonal niya. Ito ay isang napakagandang alok. Nais ni Andy na sumali si Daryl sa kanyang sekta, kaya inalok niya kay Daryl ang posisyon ng diputadong pinunong sekta, at ito ay isang kritikal na posisyon. Si Andy naman ay nag-aabang sa kanyang sagot. Maaaring gumawa si Daryl ng gamot para sa 3 lason na tableta. Dapat ay may mahusay siyang kasanayan sa paggawa ng elixir. Bukod doon, alam din niya ang tungkol sa mga pormasyon. Magandang hikayatin ang may maraming talento sa kanyang sekta. Gayunpaman, ngumiti si Daryl at sinabi, lahat kayo ay walang kwenta, hindi ako sasali sa inyo. Bakit mo nasabi yun? Nag-aalalang tanong ni Andy. Bakit minura ni Daryl si sektang Elixir nang makarating siya sa kanilang bulwagan? Bakit inatake niya ang sektang Elixir sa mga salita? Bakit? Ang mga mata ni Daryl ay walang emosyon habang sinabi niya, mayroon akong isang matandang kaibigan. 10 taon na ang nakalilipas, siya ay tinulak pababa sa isang talampas ng sektang Elixir at ng sektang Espada. Hindi mo ba naisip na ang mga miyembro ng sektang Elixir ay mga inutil? 10 taon na ang nakalilipas. Namutla ang mukha ni Andy nang marinig ang sinabi ni Daryl. Ang matandang kaibigan na binanggit mo, siya ba ang Sword Devil na si Ford South? Huminga si Andy bago siya tuluyang magsalita. Tama yan. Tumango si Daryl. Sa sandaling iyon, ang buong silid, tulugan ay namatay sa tahimik. Mahigpit na hinawakan ni Andy ang kanyang kamao habang huminga siya ng malalim at sinabing, 10 taon na ang nakalilipas, ang sektang Elixir at ang sektang Espada ay nagkaisa upang salakayin si Pinunong Silangan ng Patago. Gayunpaman, 10 taon na ang nakalilipas, ang aking ama ay pinunong sekta ng sektang Elixir, at siya ay pumanaw mula noon. Mali siyang inambus ang pinunong demonyo ng Espada noon, at maaari akong humingi ng tawad kay Pinunong Silangan sa kanyang ngalan. Gayunpaman, natatakot ako na ang Pinunong Silangan ay hindi nakaligtas sa pag-atake. Bumuntong hininga si Daryl. Nakita niya na si Andy ay isang disenteng tao, at handa pa siyang humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang ama. Nais ni Daryl na sabihin kay Andy na ang Ford ay hindi namatay, ngunit nanatili sa libis sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, nagbago ang isip niya. Ang kanyang pinuno ay pinalaya na ang kanyang put. Siya ay nanirahan sa lambak ng higit sa 10 taon, at hindi niya na hinahangad ang anumang kaguluhan. Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ito. Kinaway ni Daryl ang kanyang kamay. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kamay ni Debra at Jewel at tumalikod na para umalis. Tayo na. Teka! Sigaw ni Andy habang nagmamadali. May kinuha siya sa damit niya at inabot kay Daryl.
Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan, Daryl. Iniligtas mo ang aking asawa, kaya lagi kitang babayaran para sa pabor na ito sa buong buhay ko. Ito ang senyales ng pagliligtas ng sektang Elixir. Kung nasa anumang panganib ka, kailangan mo lang palabasin ang senyales na ito ng pagsagip, at pamumunuan ko ang mga disipulo ng sektang Elixir na dumating sa iyong pagliligtas na saan ka man. Hindi siya tinanggihan ni Daryl nang makita niya ang katapatan ni Andy, tinanggap niya ang senyales ng pagsagip. Pagkatapos masabi ni Andy yon, mangyaring huwag ka munang umalis ngayon, manatili para sa hapunan. Mangyaring, manatili muna. Daryl, bakit hindi muna tayo manatili dito? Pwede tayong umalis pagkatapos ng hapunan, mahinang sabi ni Debra. Pumunta siya sa sektang Elixir, upang humingi ng paglilinaw kay nakatatandang Jupiter, ngunit napagtanto niya na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi maganda na tanggihan ang kanilang paanyaya sa hapunan. Sige, ayos yon. Tumango si Daryl. Gabi na, at ang kapaligiran sa nalaking buluagan ng sektang Elixir ay masaya at maligaya. Napakaraming masasarap na pagkain sa hapagkainan. Natuwa si Andy, nagpatuloy siya sa paghahatid ng alak kina Daryl at Debra. Ang sakit ng kanyang asawa ay gumaling, at ang hindi pagkakaunawaan ay naayos na, kaya't gumaan ang pakiramdam ni Andy. Sa natural, si Daryl ay umiinom lamang kasama si Debra. Kahit na si Debra ay ang pinunong sekta ng sektang Artemis, wala siyang mataas na toleransya sa alkohol. Lasing na siya pagkatapos lamang ng 2 inumin. Namula ang kanyang mukha at lalo siyang naging kakit-akit. Pagkatapos ng 3 ikot na inumin, ngumiti si Andy kay Debra at sinabi, ang bagong daigdig ay nakaranas ng lindol noong isang araw. Narinig mo ba ang tungkol sa taasang sandata na kanilang na-recover? Nagpatuloy na sinabi ni Andy, nabatid ako na ang mga hangganan sa pagitan ng Siyam na Mainland ay nawala. Maaari na tayong makipag-usap sa isa't isa sa Siyam na Mainland. Ang hinaharap ay hindi sigurado, sa makatuwid, ang ating mga sekta ay dapat na laging makipag-ugnayan upang maaari naming tulungan ang bawat isa kung mayroong anumang mga problema. Tumango si Debra. Biglang tumayo si Daryl. Ano? Nawala ang mga hangganan sa loob ng Siyam na Mainland. Nagulat ang pagkatao ni Daryl, tuwang-tuwa siya. Hindi niya maitago ang kanyang damdamin nang sinabi niya, pinunong sektang Gable, pinunong sektang Curtis, mayroon akong ilang mahahalagang bagay na dapat puntahan, kaya't mangyaring makikiraan ako. Nang makausap na niya, kinuha niya ang kamay ni Jewel at naghanda ng umalis. Sinubukan ni Daryl na magkaroon ng mga paraan upang makabalik sa bagong daigdig. Dahil ang mga hangganan sa loob ng Siyam na Mainland ay nawala, wala nang makakapigil sa kanya. Iyon ang pinakadakilang balita sa buong mundo. Ano? Ano ang pagmamadali? Natigilan din si Andy, at parang naguluhan siya. Alala si Debra. Agad siyang tumayo at hinila ang mga braso ni Daryl. Saan ka pupunta? Nagulat siya, wala siyang pakialam sa ano paman habang hinihila niya ito ng mahigpit. Alam niya lang na hindi siya magiging masaya sa buong buhay niya kung aalis si Daryl. Bumuntong hininga si Daryl habang nakatingin sa tanawin sa labas. Pagkatapos sinabi niya, kailangan kong makarating sa bagong daigdig upang iligtas ang isang tao. Habang nagsasalita siya, lumitaw sa kanyang isipan ang mga imahe ni Yvonne at Monica. Sasama ako sayo. Kinagat ni Debra ang kanyang labi sa pagdedesisyon niya. Dahil hindi niya ito magawang mapanatili, kakailanganin niyang sundan siya noon. Handa siyang sundan siya tulad ng kanyang anino, hindi niya ito pagsisisihan sa natitirang buhay niya. Samantala, sa tirahan ni Lord Kennybread sa lungsod ng hari sa bagong daigdig. Halos hating gabi na. Mayroong isang magandang maliit na hardin sa tirahan ni Lord Kennybread. Nakatayo roon si Monica, malungkot na nag-iisa. Mahabang panahon na siya na nasa tirahan ni Lord Kennybread, mula nang dinala siya roon. Namimiss pa rin ng puso niya si Daryl. May kapaitan lamang sa kanyang puso tuwing naiisip niya ang lalaki yon. Ang kanyang buhay ay tulad ng isang roller coaster. Hindi madali para sa kanya na makatakas mula sa isla ng Elysian at makarating sa lungsod ng Donghai. Gayunpaman, hindi niya nagawang agad na makilala si Daryl. Sa halip, isinama siya ni Yumi sa pagtatrabaho sa isang bar. Sa paglaon, nagawa niyang makilala si Daryl, ngunit bago sila gumugol ng mas maraming oras na magkasama,
ang mga militar ng bagong daigdig ay umatake. Simula noon, siya ay nakulong sa tirahan ng bread. Kahit na tinatrato siya ng mabuti ni Lord Kenny, hindi pa rin siya masaya. Tinaas ni Monica ang kanyang ulo, upang tingnan ang mabituin, na kalangitan sa itaas niya, napagtanto niya na ang langit ay mas maganda kaysa sa kalangitan ng World Universe. Puno ito ng mga bituin, napakagandang tanawin. Gayunpaman, ang taong mahal niya ay hindi niya kasama, kaya't hindi na ito mahalaga pa, gaano man kaganda ang tanawin. Mahal kong asawa, narito ako upang makita ka. Isang tunog ng masayang tawa ang nagmula sa labas ng hardin bago niya nakita si Lord Kenny na lumalakad papuntang hardin. Sa sandaling siya ay nasa harap niya, ngumiti si Lord Kenny, at tumingin kay Monica, habang nagtanong siya ng maalalahanin, mahal, malamig ang gabi. Bakit hindi ka pa magdagdag ng isa pang patong na damit? Tinanggal ni Lord Kenny ang kanyang jacket, at isinuot ito sa balikat ni Monica nang may pagmamahal. Maamo ang mga mata ni Lord Kenny. Si Monica ay tulad ng isang diyosa sa kanya. Wala sa kanyang iba pang mga asawang babae ang maaaring ihambing sa kanya. Naakit siya kay Monica sa sandaling makita siya. Tuwang-tuwa ang pakiramdam ni Lord Kenny nang iregalo ng kanyang kamahalan si Monica sa kanya. Hindi lamang maganda si Monica, ngunit wala sa mga kababaihan sa kanyang tirahan ang maihahambing sa kanyang kagandahan. Kahit buntis si Monica, hindi nito pinigilan ang pagmamahal sa kanya ni Lord Kenny. Igugugol niya ang kanyang oras kasama si Monica tuwing siya ay malaya. Mahal ko, nilalamig ka ba? Malumanay na tanong ni Lord Kenny sabay yakap sa biwang ni Monica. Ang kamay ni Lord Kenny ay nasa biwang ng cult mistress. Lord Kenny, mangyaring maging magalang at alisin ang iyong kamay. Umatras si Monica ng paatras. Tinanggihan pa rin niya ang anumang kilalang kilos mula kay Lord Kenny. Mayroon lamang siyang mga mata para sa isang lalaki, at iyon ay si Daryl. Nabigo si Lord Kenny. Nakangiti siyang ngumiti at sinabi, mahal, matagal na, ngunit hindi mo pa rin ako tinatanggap. Si Monica ay nanirahan sa tirahan ng bread ng mahabang panahon. Mahal na mahal siya ni Lord Kenny, kaya hindi niya ito pinilit na tanggapin siya. Mukha pa ring maganda si Monica kahit buntis siya, at lalo pa siyang minahal ni Lord Kenny sa bawat araw na lumipas. Hindi niya mapigilan ang sarili, gusto niyang yakapin siya. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito muli. Pinilit ni Lord Kenny na ngumiti at binago ang paksa. Mahal ko, medyo matagal ka na dito, ano ang masasabi mo sa tirahan ng bread? Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, at mahinang sinabi, ito ay isang magandang lugar. Lord Kenny, napakabait mo sa akin, at pinahahalagahan ko ito. Ngunit ang puso ko ay hindi kabilang dito, bakit hindi mo ako pakawalan? Ang magandang mukha ni Monica ay puno ng pag-asa nang sinabi niya yon. Buntis din ako at malapit nang lumabas ang aking anak. Makakaapekto ito sa iyong reputasyon kung magpapatuloy akong manatili dito. Mahigpit na hinawakan ni Lord Kenny ang kanyang kamao at sinabi, hindi ko alintana ang iyong pagbubuntis. At wala akong pakialam sa kung ano ang iisipin at sasabihin ng ibang tao. Sinubukan ni Lord Kenny na aliwin siya ng banayad. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin na gumawa ng anumang bagay na hindi mo nais na gawin. Kung nais mo, tatratuhin ko ang bata bilang aking sarili kapag ipinanganak ang sanggol. Ang sanggol ay magiging isang prinsipe o isang prinsesa. Ako ang tatay ng sanggol at palalakihin ang bata kasama mo. Mahal na mahal niya si Monica. Maaari pa niyang ibigay ang kanyang titulo hanggat handa si Monica na manatili sa kanya. Nanginginig si Monica nang marinig ang mga salita nito. Naantig ang kanyang puso, hindi niya alam na mahal siya ni Lord Kenny. Hindi lahat ng kalalakihan ang maaaring magawa kung ano ang inalok sa kanya. Naantig si Monica, marahan niyang sinabi, ngunit. Nang magsasalita pa lang siya, pinutol siya ni Lord Kenny. Alam ko na nais mong umalis, ngunit ang sitwasyon sa labas ay napakagulo pa rin. Mula nang lumitaw ang taas ang sandata, ang siyam na mainland ay maaari nang kumonekta sa bawat isa. Ang balita tungkol doon ay kumalat sa siyam na mainland, at maraming makapangyarihang mga tao ay patungo sa lungsod ng hari upang suriin ito. Lahat sila ay nais na makuha ng kanilang mga kamay sa taasang sandata. Matyagang ipinaliwanag ito ni Lord Kenny. Magiging magulo sa labas na may maraming mga tao. Paano kung makilala mo ang ilang masasamang tao?
Dapat mong isipin ang tungkol sa iyong sanggol kahit na wala kang pakialam sa iyong sariling kaligtasan. Ako. Natigil si Monica, hindi niya alam kung anong sasabihin. Tama siya, kailangan niyang mag-isip para sa kanyang sanggol, kaya't hindi siya maaaring kumilos ng basta lamang. Bumuntong hininga si Monica, kailangan niyang harapin ang realidad. Kung gayon, magtatagal pa ako ng kaunti pa. Tumawa si Lord Kenny habang tumango. Gabi na, magpahinga ka na ng maaga. Natuwa siya na makumbinsi niya si Monica na manatili. Dali-dali niya itong dinala sa loob ng bahay. Tama si Lord Kenny, magulo ang sitwasyon sa bagong daigdig. Ang balita tungkol sa muling paglitaw ng taasang sandata ay nagpagulat sa lahat ng Siyam na Mainland. Ang balita tungkol sa kung ano ang nangyari sa hindi paniwala bundok na langit ay kumalat din na balitaan ng lahat ang tungkol dito. Sa maikling panahon lamang, ang lahat ng mga sekta mula sa Siyam na Mainland ay sumugod patungo sa lungsod ng hari nang marinig nila ang balita. Nandoon sila upang malaman ang tungkol sa sitwasyon. Ang hindi paniwala bundok na langit ay matatagpuan mismo sa pasukan ng lungsod ng hari. Ang bagong daigdig ng lungsod ng Maharlika ay naging abala at maligaya sapagkat ang Siyam na sekta mula sa lahat ng Siyam na Mainland ay nagtungo roon. Ang bawat sekta mula sa Siyam na Mainland ay may natatanging karanasan, at ang mga nagtipon sa lungsod ng Maharlika ay mula sa iba't ibang mga kultura. Ito ay nabuo ng isang kapansin-pansin na eksena. Daang mga milya ang layo mula sa lungsod ng Maharlika, dosenang mga tao ang lumakad sa pangunahing kalsada. Lahat sila ay mukhang marumi at pagod. Sina Chester at Dax ang namuno sa kanila. Ang mga disipulo ng sektang bundok ng Bulaklak at ang mga disipulo ng buhay na walang hanggang palasyo ay nagtungo sa likuran ng dalawang magkakapatid. Ang apat na tagapag-alaga ng hari ng buhay na walang hanggang palasyo, Sirs, Evelyn, at iba pa, ay naroon din. Tulad ng ibang mga sekta na nasa lungsod ng Maharlika para sa taasang sandata, nagpasya sina Chester at Dax na magtungo doon para sa parehong dahilan din. At ang pinakamahalaga pa, nais nilang hanapin si Daryl na nawala. Bukod sa sektang bundok ng Bulaklak at buhay na walang hanggang palasyo, maraming iba pang mga sekta mula sa bagong daigdig ang nagtungo rin doon, Shaolin, Wudang, Emi, Tianshan, Wanderers, Island of Peach Blossom, pulubing mga sekta, halos lahat ng mga sekta ay naroon. Gayunpaman, hindi gusto ni Chester at Dax ang iba, kaya't hindi sila naglakbay kasama nila. Si Dax ay nasa isang malaking kabayo. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya at sinabi, sa palagay mo mahahanap namin si Daryl. Gayon din, ano ba ang mayroon sa taasang sandata na yon? Si Chester ay walang sagot para sa kanya, mapait siyang ngumiti at sinabi, hindi ako interesado sa taasang sandata. Gusto ko lang hanapin si Daryl. Nawawala pa rin siya, at wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya. Pareho silang bumuntong hininga. Matagal na silang naglalakad bago sila tuluyang nakarating sa bagong daigdig ng lungsod ng Maharlika. Mayroong isang maliit na restaurant sa pasukan, at ito ay masikip sa mga panauhin mula sa iba't ibang mga kontinente. Tingnan mo, may isang restaurant sa harap, masiglang sigaw ni Dax. Ito ay naging isang nakakapagod at nakakauhaw na mahabang paglalakbay. Mga kapatid, tayo ay uminom, sabi ni Chester sabay lingon sa mga alagad sa likuran niya. Nagsaya ang kanyang mga alagad nang marinig iyon. Nang makapasok na sila sa restaurant, nakakita sina Dax at Chester ng isang upuan sa tabi ng bintana. Matapos silang mag-order ng ilang inumin mula sa waiter, tumingin si Chester sa paligid. Ang lahat ng mga panauhin ay nagbihis ng kanilang natatanging paraan. Ang ilan ay nakasuot ng pang-Amerikano, at ang ilan ay nakasuot ng tradisyonal na mahabang damit. Ang ilan ay nasa tradisyonal na kasuotan, ito ay pinaghalong tradisyonal at modernong damit. Ang ilang mga tao ay nakaupo ng layo-layo. Ang kanilang pinuno ay isang ginang na may malalim na asul na maong, at mukhang kaakit-akit siya. Siya si Ophelia Lane, ang chairlady ng Jiangnan Elixir na asosasyon. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay ang kanyang mga alagad. Nakita rin ni Ophelia si Chester, at ang iba pa, ngunit hindi niya ito kinilala dahil hindi nila kilala ang isa't isa. Chester, tingnan mo! Sino yan? Sigaw ni Dax. Tumingin si Chester papunta sa tinuro ni Dax. Nakita niya ang dalawang taong nakaupo sa mesa sa may pintuan, sila Justin at Mateo.
Si Justin ay nagtungo para sa ilang pagsasanay sa kakahuyan ng araw na iyon at pumatay ng ilang mga hayop. Siya ay pagod at nauuhaw, nandoon siya para sa ilang inumin. Justin? Nagulat at masaya si Dax nang makita siya. Lumapit siya kaagad sa kanya at tinanong, Justin, nasaan si Lily? Ang balita tungkol kay Lily ay nakakuha muli ng kanyang memorya na kumalat sa buong lungsod ng Donghai. Sinabi ng ilang mga tao na sumakay si Justin sa isang bangka kasama si Lily patungo sa bagong daigdig. Hindi niya inaasahan na makikita si Justin doon. Ikaw, nagulantang si Justin. Anong Lily? Takot siya kay Dax. Kaya, lahat ng tao sa lungsod ng Donghai ay natakot kay Dax. Alam nila na siya ay bahagi ng madilim na lipunan at may isang ligaw na personalidad. Tinatanong kita, nasaan si Lily? Walang pasensya na sinabi ni Dax, itigil ang pagpapanggap na hindi mo alam ang sinasabi ko. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.